Sa simula, si Mikhail ay nakakaranas ng matinding sakit na nagtulak sa kanya upang humingi ng tulong kay Hina. Ang kaanasang ito ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pagkakaibigan na unti-unting umusbong sa kanilang dalawa. Matapos ang sakit na iyon, nagpasya si Mikhail na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Hina. Ang simpleng pagkilala sa mga tao na tumulong sa atin ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa iba, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Bilang panahon ang lumipas, unti-unting lumalapit si Mikhail at Hina sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang lumalalang pagkakakilanlan, nagiging mas komplikado ang kanilang relasyon, na nagbubunga ng emosyonal na tensyon at pag-alinlangan. Nagsimula ang kanilang samahan sa isang matibay na pagkakaibigan, kung saan si Mikhail ay nagbahagi ng mga kwento kay Hanna. Ang kanilang koneksyon sa pamamagitan ng kwento ay naging sanhi ng mas malalim na pagsasama, nagpapalalim sa kanilang ugnayan. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon, tulad ng mga pag-away hinggil sa kanilang mga damdamin. Ang mga ganitong hidwaan ay nagpatibay sa kanilang emosyonal na koneksyon, nagdudulot ng pagkakataon para sa pag-unawa at pagtangga. Kasama ng mga pagsubok na ito, nagkaroon ang dalawa ng isang mahalagang paglalakbay na lalong nagpalalim sa kanilang relasyon. Ang mga alaala mula sa biyahe na iyon ay nagbigay ng kasiyahan at saya na nagpatuloy sa kanilang pagsasama. Isang mahalagang aspeto sa kwento ni Hanna ay ang kanyang papel bilang isang SS guard noong ikalawang digmaang pandaigdig, na nagdulot ng mga etikal na tanong tungkol sa pananaw ng tao sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanyang desisyon sa mga pagkakataong iyon ay patuloy na hinanap ng mga tao. Samantala, ang mga testimonya ng mga survivor mula sa insidente ay nagbigay ng mas malalim na konteksto sa mga pangyayari, na nagbibigay din sa responsibilidad ng mga taong naglingkod sa SS. Ang mga kwentong ito ay nagbigay liwanag sa mga karanasan na patuloy na umaantig sa puso ng marami. Ang kakulangan ni Hanna sa edukasyon at ang epekto nito sa kanyang pagtanggap ng mga akusasyon ay nagbukas ng mga katanungan tungkol sa hustisya at kaalaman. Ito ay nagtataas ng hamon sa mga tao upang suriin ang mga prinsipyo ng tama at mali sa loob ng mahihirap na kalagayan. Hindi may kakela, ang mga takat at pagsasisi ni Hanna ay nagbigay din sa kanyang decision na huwag aligtas ang mga biktima sa simbahan. Ang mga damdaming ito ay nag-udyok sa kanya ng pagkakahiya at pangamba, na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkalipas ng mga taon, si Mikhail ay naging matagumpay na abogado, ngunit hindi nakalimutan si Hanna. Ang kanyang pagninilay-nilay sa nakaraan ay nagdudulot sa kanya ng emosyonal na sakit, isang patunay na ang mga alaala ay hindi madaling malimutan. Bagamat may distansya sa pagitan nila, ang pagkakaibigan ni Mikhail at Hanna ay muling umusbong sa pamamagitan ng mga sulat at tape recordings. Ang mga ito ay naging daan sa muling pagbabalik ng mga alaala at emosyon na bumabalot sa kanilang kwento. Ang pakikipag-ugnayan ni Mikhail kay Hina ay nagbigay ng pag-asa sa kanya na makahanap ng bagong simula sa kabila ng kanyang mga karanasan. Subalit, ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na nagdadala ng lungkot sa kanyang puso. Nang matutunan ni Mikhail ang tungkol sa pagkamatay ni Hina, siya ay labis na nalumbay at nagbabalik ang mga alaala mula sa kanilang nakaraan. Ang kanyang paglalakbay tungo sa pag-amin ng mga pagkakamali ay nagtuturo ng mahalagang aral sa buhay. Sa wakas, ang relasyon ni Mikhail at ng kanyang anak ay nagbibigay din sa kahalagahan ng komunikasyon at pag-unawa sa mga desisyong ginawa sa buhay. Ang alaala ni Hina ay mananatiling buhay sa kanilang kwento, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang paglalakbay.